Ito pala yung 2 araw na aming kaganapan bago namin ipagdiriwang yung Pasko dito kasi dito sa Romania, yung Pasko is pinagdiriwang dito ng December 25. At kita nyo naman, oh, haggard yung aking face lock. Lunes pala ito kasi yung Inday, hindi siya nakatulog. It's because of her dins or yung kanyang ngipin kasi 'di ba nagkatubo na siya. Tapos, pinalabhan na rin pala ng aking biyanan yung kanyang carpet at bukas din darating. Wala din pala kami masyadong ganap nung Lunes kaya ito, the next day na, which is December 24, Martes nga adlaw ang agagang nagising ng aking biyanan at yan nga gumagawa na siya ng sarmale kasi alam niyo naman yung sarmale is isa sa mga tradisyonal na pagkain dito sa Romania at hindi pwede yang mawawala sa mga handaan like Christmas, birthday, and New Year. At dito nga ilalagay o iluluto ng aking biyanan yung sarmale sa napakalaking kaldero. At alam niyo ba yung kaldero na yan is mahirap nang hanapin dito sa city namin. Gusto-gusto pa naman yung kaldero na yun ba kaso nga lang is wala akong mahanap dito. Yung kaldero na yun kasi is pamana pa ng nanay ng aking biyanan sa kanya so marami na talagang pinagdaanan yun. Nagmap na rin ako ng buong bahay kasi ngayong araw darating yung mga carpet na pinalinisan ng aking biyanan para naman pagdating ng Kritsyon or Pasko dito is malinis yung aming carpet kasi alam niyo naman na ginaligiran sang amon nga yan na dito kasi sineselebrate talaga yung Christmas ng 25 which is yung mga pamilya is nagsasalo-salo sa hapagkainan. Pero sad to say yung aking asawa sa 25 which is Christmas is may work siya. Kaya hindi namin siya makakasama sa tanghalian sa Christmas but makakasama namin siya sa China or sa hapunan pagdating niya sa work. At nandito nga ako sa aming balkon at tingnan nyo naman oh, napaka-linistit or napaka-tauhay ba, napakatahimik ng aming lugar during the Christmas. Kasi nga walang lumalabas especially nga na umuulan, makita lang yung mga sasakyan ba. Yung mga mangilan-ngilan na sasakyan nga nagapamakalpas ang mga ihahanda nila. Mostly kasi ng mga tao is nakapamili na talaga at yung 24 na araw, sila ay nagluluto na ng kanilang mga ihahanda sa 25. At iinitin na lang nila yung mga pagkain nga na niluto nila nung 24. At yan nga yung aking mag-ama. Oh, tauhay lang sila nga duwa kay nagaturutan tanaw sila sang TV. Then ako naman is pumunta agad ako sa kitchen after ko magma para tulungan yung aking biyanan sa pagbe-bake ng kanyang cake. Itong cake kasi is mabibili mo rin siya sa store dito pero gusto ng aking biyanan na gumawa dito sa aming bahay kasi dadalhin niya tomorrow sa church. Kaya ayan oh, tumutulong ako sa kanya. Kapag Christmas na nandito yung aking biyanan, ako yung assistant niya sa kanyang pagluluto. At yan na nga, tapos na yung aming pagbe-bake or pag-mix ng mga ingredients at nilalagay na ng aking biyanan sa kanyang bacon. Bacon? Then, ito na pala yung sarmale na kanyang ginawa. Ginumpisahan niya na luto. Tapos itong chorba de peresware na niluto niya. At yung Inday is kumakain din ito. Mahilig yung aking anak sa mga chorba-chorba ba, pagkaing Romania. Tapos, may mga bata pala na nangaruling dito sa amin habang kami ay nagluluto. Kaya ayan, binigyan sila ng pagkain ng aking biyanan which is itong cake. At yung Inday is nag-enjoy talaga siya, especially kapag may nangangaruling. Ito yung binigay ng aking biyanan doon sa mga bata. Ito ay galing sa kanyang kaibigan. At ito rin yung pickles na ginawa ng kaibigan niya, binigay din sa kanya. Tapos ito na pala yung cake na aming binake ng aking biyanan. At dahil tapos na kami sa aming mga pagluluto at sa mga gawaing bahay dito, so ayan, gagawa kami ng aming family picture pero Diyos ko Marimar, naloka ako. Kami ay nahihirapan kay Inday kasi nga napagod na siya ng early pa ba, so ang hirap-hirap niyang picturean at wala talaga kaming matinong picture ba. Yung Inday lang of course kasi nga through the effort ba ng mami tsaka daddy niya kaya may magandang kuha. Pero kami talaga na family picture, Diyos ko Lord, wala talaga kaming mapuslan ba. Tapos sumali na rin pala yung aking biyanan para naman meron siyang souvenir ngayong taon ba. Kasama namin yung Inday. Alam niyo naman na first time namin mag-celebrate ng Christmas with our gifts, precious gift from the Lord which is nga si Yana. At talaga namang nag-enjoy yung aking biyanan sa kanyang pictorial kasama yung kanyang apo. Nagbukas na rin pala kami ng mga regalo namin sa isa't isa kaya hindi na talaga ako nakapag-video kasi nga grabe yung tawa ko sa regalo namin sa aking biyanan kasi malaki pala sa kanya. Kasi sabi ng aking asawa ba, tama daw yung size na nakuha namin, pero mali pala. Tapos yung regalo naman ng aking biyanan na binigay sa amin is pera. Kasi yung biyanan ko mahilig talaga magbigay ito ng pera kahit hindi Christmas.